loves me. He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is Service. Ako natunan sa the last Sunday service is mag-obey sa parents, honor parents, and no cheating, and no other lords, dili makupadlong sa magulang, bradi po ka sabaan, and dili po magtubag-tubag sa mga sa mga parents para di ka kasabaan nila, and mag-obey, and thank you. everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Whoa. We gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your worth, led by the Spirit, bold and free. Your love in us for all to see. Fellowship strong, we rise and shine. Disciples on mission, your plan divine. Together we go, yeah, together we go. Last Friday at the School of Witness, we dived deep into the Beatitudes, and wow, what a reminder! Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy, and blessed are the pure in heart, for they shall see God." In Matthew chapter 5 verses 6 to 8, these are not just verses. They are a call to live boldly with hearts on fire for God. Let's keep seeking, loving, and living for Jesus, hearts full, eyes fixed on Him. How has the School of Witness training helped me to become an effective disciple of Christ? Maayong adlaw sa tanan, ako day si Jobel Cecilio. Ako di ay si Ian Talikog. Ang training, dako gyud kaayo og natabang sa akong spiritual growth. Mas nasabtan nako karon ang direksyon sa among simbahan pinaagi sa vision, mission ug core values. Dili lang day importante nga kabalo ko sa mga pulong niini. Kinahanglan jud di ay na makabalo ko unsaon ni pag-apply sa akong kinabuhi. Nakatabang jud din nako nga mas mahimong buhi ang akong pagtuo sa mga seryoso nga pagserbisyo sa Ginoo. Pinaagi sa pag-serve nako una sa akong pamilya aron pod sila mawin diha sa Ginoo. Sa ako po, ang nakatabang sa ako at sa training is mamold pagkugtaman sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug makabalupod ko nga dapat ko isabon sa akong patasan. Especially sa akong bisyo, nga grabe kay now kalisod gyud nga maka-overcome. Kay tungod wala pa ko'y totally pagsalig ug pagtuo. Og relasyon pod sa isang katao. Ang natabang sa kuha sa SOW training or School of Witness training. Isa dito ang poor in spirit. Naanak ko'y courage na nabag-uhon ako ang akong kaugalingon. Na dili na mapuno og kabalaka sa akong mga anak. Sukad pa kaniadtong estudyante pa sila, hangtod mga professional na sila. Puro kabalaka gihapon ang akong ginahuna. O dili na ko makatulog hantod dili sila manguli sa balay. Bisan pa og mananghid. Pero karon, instead na babalaka ko, iampo na nako sila na malikay sila sa disgrasya. Didto nasulod sa ako ang nahibalan ang poor in spirit na dili ko kapuyon magampo sa ilaha na malikay sila sa disgrasya. Basta isalig nako ang tanan sa Ginoo og ang ilahang safety na sa akong mindset always pray to God and God answer my prayer. Mark 11:24.
This is the reason I urge to be boldly believe for whatever you ask for in prayer. Be convinced that you have received it and it will be yours. What is the impact of the topic they learned in Sao Training? Ang isa sa topic na nakahatag og impact sa akong kinabuhi is ang the Beatitude, labi na ang bahin sa Blessed are the meek for they will inherit the earth sa Matthew 5:5. Sa una, lisod para nako ang pagdawat sa akong mga sayop tungod sa akong garbo. Apan pinaagi sa training, nasabtan nako nga ang mapaidubsanon dili day kaluyahon, kundili usa ka kusog nga ginatamdan sa Ginoo. Na-realize nako nga ang Ginoo mas ginabless kadtong mga tawo nga magpaubos ug mosunod sa iyang kabubuton, dili lang sa ilang kaugalingong gusto. Tungod niini, hinihinay na ako giampo o gi-practice ang pagpaubo sa akong kasing-kasing. Tungod sa Beatitudes, nakita na ako nga daghan pa kog dapat usbon sa akong kinabuhi. Dili lang tungod kay gi-require sa church, kundi tungod gusto gyud na ako mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo. Ang topic na nakapastruck sa ako is blessed is the hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mateo 5 verses 6. Ako ang nasabtan ani is kulang pa jud ay akong pagtuo sa yaha. Kay tungod usahay magbuot-buot ko sa akong desisyon na wala na ako giampo una sa yaha. Ug usahay mawalan pud kog pagtuo kay tungod na ako'y mga desisyon nga gusto nako makuha nga dili ni ay hatag. Mao lang sa pagkakaron na realize nako na unahon jud ay dapat siya. Kay siya ang nakabalo sa tanan. Sa ako ang pamilya, na-realize na ko na unahon gyud ay dapat sila kaysa sa akong barkada. Dili malimtan na ginaampo pud nako akong barkada o ginadeclare pud nako nga someday mawin pud nako sila, mapapangalagad pud sa Ginoo. Ug mao lang daghang salamat. Beatitude. Reborn, kailangan na kong patyon ang akong batasan na maldita ug dili na madali masuko. Dili lang sa akong mga anak, pati na sa akong community. Didto nako nahibalan na kailangan nako mamatay ug magpakatao ko pag-usab. Pinaagi sa Kristohanong pamatasan. Kabalo ko na dili lalim ang magbago og batasan. Na-learn nako, less talk, less mistake. And say sorry basta nakasala ka. Bisan anak pa nako siya, basta nga nakasala ko sa ilaha, magsorry nako. Unlike sa daan ako nga batasan, ang ako ang mindset, anak ka lang, mama ko. Dili ko kailangan mangayo og sorry sa ilaha. Pero ginates gihapon ko ni Satan, maglalis gihapon mi. Pero pagkahuman na ay pagpangayo og sorry sa amoa. Kay dili gyud lalim, kay naa gyud si Satan na magtintal. Be responsible gyud sa imong ginapangsulti. Magpasalamat ko ila Pastor Wendell o Pastora Hanshin sa pagkandak ani na training. Kay dako gyud og help sa akong daily lifestyle. Mark 11:25 and 26. And whenever you stand and praying, if you find that you carrying something in your heart against another person, release him and forgive him so that the Father in heaven will also release you and forgive you for all your faults. But if you will not release forgiveness, don't expect your Father in heaven to release you from your misdeeds. In what ways have you applied what you learned during the training? Matthew 10:16. I am sending you out like a sheep among wolves. Therefore, be shrewd as snake, as innocent as a dove. Gusto na ko dili masayang ang nahibalaan nako sa SOW training. Gusto na ko i-apply sa akong kagalingon. Ang willingness as a servant of God na makaton og pagsangyaw sa Word of God. Og unsaon ang akong buhaton. Og gihan ko sa Ginoo kung unsaon pagwin og soul sa atong mga taong in need og help na makaila sa Ginoo. Kabalo ko dili lalim ang magsangyaw sa pulong sa Ginoo.
Kay i-compare na ko ako ang self, gamay ra gyud ang akong nahibalan sa Bible. Gayahan gyud ko sa Ginoo kung unsaon. Compare na ko ako ang self as a baby sheep, ang akong nahibalan sa Bible. Nagsugod na ko og day group og ubanan nako ang akong anak na si Zar. Last Monday sa Boulevard, sa balay sa ako ang sister, aron makatabang ko sa ila sa pagpaduol sa ila sa Ginoo og mag-spread ang word of God. Praise God for this School of Witness training. Magpa-train og equip jud ta para madaogon ta permi. Maulang, shalom.